Hello mga pre, welcome back sa ating channel. So Bitcoin update tayo kasi nalaglag na nga si Bitcoin dito sa key level support na to. So in-expect natin to. Kung napanood nyo yung mga previous video natin, yan, bearish BTC, danger zone. So nakita nyo yan, na bearish na talaga ako kay BTC. Okay? And then right now, update natin to kung ano yung gagawin natin. Anong dapat natin gawin in this scenario. Okay? So tara, kape muna tayo. Gawin na agad natin to. Wala pang ligo, nakapajama pa tayo. So, let's go. Nandito tayo sa chart ngayon ni BTC in 1 day time frame. And kung makikita natin, butas talaga itong support. Key level support yan ha. Key level yan kasi dito nag-interact yung previous resistance. Tapos, yan sana yung possible support. But, hindi na-respect. Hindi siya nag-reject dyan. Okay? And yung pagbutas niya, sobrang valid ang lakas. Yun yung kandila na yan, di ba? Buong buo yan. So, sobrang valid ng pagkaka-break na yan. Kaya dyan mas lalo na palakas yung bearish bias natin. Alright? And kung nasa Facebook kita and Twitter or X, nakita mo itong post ko na to kahapon. Kung paano ko pinaplan mag-accumulate ng BTC. So, in the last video, nakita nyo doon yung isang plan ko na mag-accumulate ng BTC in 48K level. Doon ako magsisimula. But then, meron akong konting adjustment na ginawa. Why? Dahil dito. So, kung kukunin natin yung data from 2018 and 2022 bear market, makikita natin kung gaano ba tumatagal yung bear market para meron din tayong idea kung nasaan pace na tayo ng market right now. Okay? So, 2018 bear market, mula peak noong December, nagkaroon siya ng 364 days bago nag-create yung bottom and nagkaroon ng reversal. And noong 2022 bear market naman, from the peak ng price, meron siyang 378 days bago nag-create yung bottom and nag-reverse yung price. Okay? So, in 2026, possible din ba ganun yung mangyari? More than 360 days bago mag-create yung bottom. So, in that case, malayo pa tayo sa bottom. Hindi natin i-expect yung bottom anytime soon. Okay? So, kung ito yung pagbabasihan natin ha, sabi nga ni Mark Twain, history doesn't repeat itself, but it often rhymes. Okay? Hindi naman palaging nire-repeat ng history yung nangyayari, pero minsan, or madalas, nagra-rhyme siya. Okay? Hindi exactly the same, pero meron pagkakamukha. Okay? Pero, the thing is, napansin ko, bawat cycle is umiikli. Okay? Ano yung ibig ko sabihin dyan? Noong 2018 bottom, nag-occurred siya noong December. Okay? Tapos, nung bottom ng 2022, nangyari siya November na. So, from December, naging November na lang. Ano, naging 1 month shorter. Ganun din sa peak ng cycle. 2017 peak, nag-peak siya December. 2021 peak, nag-peak siya ng November. Okay? So, take note. And 2025, last year, nag-peak si BTC October na. Okay? Hindi na siya mabot ng November, hindi na siya mabot ng December. So, in this scenario, every cycle becomes shorter. Okay? Umikli yung every peak and bottom ng bawat cycle. So with that said, pwede nating asahan, kung mangyayari yung kagaya ng dalawa na to, pwede natin asahan yung bottom ng BTC mag-occurred around October, November, December. So, in quarter 4. Okay? Pero kung mangyayari na iikli yung cycle or bearish cycle ngayong taon is pwede natin asahan yung bottom ng Q3. Okay? Ano yung Q3? August, September. July, August, September. Yun, tatlo. And kung saan ko naman pinaplano magsimula, mag-accumulate or mag-DCA sa Bitcoin is sa 60,000 area. Okay? Kapag nag-60K na si BTC, mag-start na ako bumili. O 60K pa, bibili na ako dyan. Basta 60K below yung price ni BTC, accumulating na ako dyan. Kanina nga, nagkaroon na ako ng buy order. Kagabi, bago matulog, nag-buy order na ako, nag-limit na ako. Pero hindi inabot. Ewan ko ano nangyari. Umabot naman sa ganung price yung presyo. Siguro pagka 60K sinundot lang, umakyat na ulit. Okay, so hindi na ako inabot. Kasi right now yung price ng BTC is 64,298 na. Okay, pero hinayaan ko lang yung buy order ko, hayaan ko na siya doon. Kasi tingin ko aabotin pa yan because of the current market structure ni BTC. Kung makikita nyo, bearish pa talaga. Ayun o. High, higher low. High, low, lower high, lower low. Diba? So, wala pang higher high na nabubuo. Bearish pa talaga. Pababa pa yung trend. And sabi niya nila, the trend is your friend. As long as hindi nag-shift sa bullish yung trend na to, bearish pa tayo. Okay?
So yan, pag ganyan pa siguro yan. Yan. Ang gusto natin mangyari para maging bullish na yung BTC is magkaroon siya ng bullish price action. Paano yun? Dapat mag-rate siya ng higher high. Series of higher highs. Ganyan. High, lower high, yan. Pag nagkaroon na siya ng ganyan, yan, possible, bullish siya tayo. Possible, reversal na tayo. And then, kapag nakalabas na siya, outside dito sa 200, itong blue na line na to, 200 days moving average. Okay? Kasi yan 200 days moving average na yan yung nagdi-dictate ng overall trend ng market. And kung pupunta tayo sa weekly time frame, and 1 week, hit lang natin to, makikita nyo, butas din yung 200 weeks moving average. Yan o. Diba? Ang strong niyan. And meron po tayong almost 3 days bago mag-close itong weekly candle. So, kapag nag-close tayo below dito sa 200 weeks moving average, below that is sobrang strong bearish sign nito. Okay? And kapag nag-close naman tayo above that, nagkaroon na ng mahabang wick dyan, and then nagkaroon ng hammer candle, pwede tayo magkaroon ng relief bounce or dead cat bounce kumbaga bago tayo mag-continue sa downside. Yan yung pwedeng scenario. Ang ganyan. Pero kung nabutas na talaga yan, nag-close dito sa baba, ganyan lang yan. Possible. Huwag yung tanggalin yung word na possible kasi wala namang certain. Sino ba yung nakakasigurado kung anong mangyayari? Wala naman. Kung meron lang, edi wow. And yung mga ganito pangyayari sa BTC, dapat hindi kayo malungkot. Kasi dami ko nakikita malungkot pero wala namang hold na BTC. Bagsak na BTC, nakakalungkot. May hold ka? Wala. Ba't ka malungkot? Sayang naman yung emotion mo. Diba? So, dapat dito, masaya tayo. Kasi makakabili tayo in lower prices. Diba? Hindi naman porket pababa yung BTC, wala na, failed na yan. Tapos na yung yung paghahari niyan, wala na, crypto, scam. Okay? So, ganun din dito eh. Nung bumagsak to, wala na, scam yan, boom, taas, below ulit. Diba? Dito rin, wala na yan, scam, boom, lipad. So, part yan ng cycle. Hindi pwedeng puro pa ganun lang. Hindi pwedeng, paano ba? Yan ganyan lang. Ito nga, mayroon pang pababa din eh. Baka yung gusto nila, ganito lang yun. Walang ganyan. Diba? So, part to ng cycle. Rinse and repeat. Hindi lang sa Bitcoin yan nangyayari, pati sa gold. Yan, tignan natin gold. Historical data ng gold yan, diba? From here, bagsak. Wala na, tapos na yung gold. Boom, lipad, pomo na naman. Wala na, tapos na yung gold. Boom, lipad, pomo na naman. So, ganun siya. Walang market structure na puro pataas. So, yung pababa na yan is kailangan niya ng market. Kaya imbis na balungkot ka dyan, dapat maging masaya ka pa kasi makakabili tayo sa discounted area. Eh boss, bakit 60k yung napili mong price range para mag-accumulate ng BTC? Kasi boss, yan 60k level, as natin sa all-time high, bumalik lang sa all-time high is meron na akong times 2 return. Okay, 110%. More than double the money. So, wala kang makikitang ganyan in any investment vehicle sa iba, sa labas. Okay? So, mataas ba yung chance na bumalik tayo sa price na yan? Yes. Like, highly likely. Mataas yung chance na bumalik tayo dyan. Kasi kung makikita nyo before, yung mga previews, ayan, all-time high, talagang binabalikan. Kung nakabalik ka dito, 100% return pa nga, o yan. Yan, di ba? So, bumalik sa all-time high, bumalik sa all-time high, bumalik sa all-time high, tumaas pa. Bumalik sa all-time high, tumaas pa. So, possible din ganito yung mangyari dito. Balik sa all-time high, and then another leg up. Tapos bagsak ulit, syempre. Kaya dapat, pag nasa taas na, marunong ka mag-take profit, kahit pa konti-konti. Alright? So, ayun. Yun lang naman yung, yung reason ko bakit sa 60k ako unang magsimula mag-DCA. There's no magic about it. And, I'm very much aware na possible mas bumaba sa 60k yung price. Okay? Aware ako doon. And kaya ko siya i-hold ng negative. Okay lang sa akin yun. Kasi sa spot, wala naman dyan liquidation. As long as naka-hold lang yan, hindi yan mawawala. Okay? Hindi yan mawawala sa'yo kahit mag 30k pa yan. Pag 30k,
negative ka lang ng 50% as long as hindi mo binibenta. Kumari, bumalik ka na 1 million worth of Bitcoin, tapos nag 30k yung price, negative ka ng 50%. So, yung 1M mo, 500k na lang. But, as long as di mo yan binibenta, and hintayin mo yung pagtaas, dun mo ibenta, profit ka. So, ganun siya. Hindi siya kagaya ng futures na mayroong liquidation na mauubos talaga yung pera mo. Okay? That's why, sa mga nag-futures trading dyan, is make sure na meron ka rin pang imbak sa spot, hindi lang sa futures. Okay? And mas gusto ko pa nga na bumaba yung price ni BTC para makabili ko ng mas mababa. So, sobrang saya ko na ako magkaroon ako ng average price ng below 60k, 50k level, ganyan, di ba? So, para kapag kunwari ng 300k Bitcoin, times 6 yun, di ba? Siyempre, hindi ko naaantayin yun. Baka 250k pala, 200k pala, magsimula na ako mag-TP. Sawa na tayo ma-round trip, pre. Wag nang ganun. So, I think yun lang muna. Preserve your capital, accumulate slow and steady, wag magmadali, wag maging aggressive, kasi I think matagal-tagal pa tayo sa journey na to, kasi kung nangyayari sa economy ng ibang bansa, US, and iba-iba pa, sobrang puro negative, di ba? Kung makikita nyo. But then, hindi natin alam kung kailan mag-create yung bottom. Ako, at least for me, hindi ko alam, kasi hindi ako marunong mag-predict ng bottom. Okay, kaya DCA lang ako. Accumulate lang, slow and steady, chill lang, para wala rin masyadong stress. So yun lang mga boss, thank you so much for watching, and kung nakakuha ka ng value sa video na to, paki-subscribe naman and like mo na rin yung video na to. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye.